Hello guys! Dito naman tayo. Welcome back my vlog. So, vlog ko ngayon today about solar system. Share ko lang itong video to. Gagawa ako mismo So, ng solar dito sa bahay. Guys, share ko lang sa mga alam ko. Kasi medyo may kaalaman tayo sa electrician So, kailangan ipapakita ko lang sa inyo yung mga pangunahing device na kakailanganin ng solar. So, kailangan natin ng iba-ibang aparatos na nakikita natin. Tulad dito. Yan. Kita ko sa iyo. Una, paniwalag ko. Ito ang tinatawag na solar MPPT control. Yan. MPPT control. Ayun ang pangunahin ng kayo. Ito siya. MPPT control, ang trabaho nito, siya yung kukonect sa solar, tapos i-connect sa battery, siya yung magbibigay ng charging sa battery para hindi siya nalolobat. So, mamamonitor natin kung magpo-full charge siya, tsaka nakikita natin nagcha-charging siya. Ito ang trabaho nitong MPPT control, ang pangunahing na madidetect ng solar sa bubong. Solar natin. Okay? Pero yan. Next, ang inverter. So, ito ang inverter. Iba-ibang klase kasi inverter Depende sa watts. Meron yung pinakamataas na watts, depende siya. Meron yung snap watts, may malaki. Maganda rin ang presyo. Pero ito, pang presyong budget meal lang. Kaya pangkain lang, mga pangkunting ilaw lang. So, nabili ko to sa online. Nakikita nyo na lang to. So, ang trabaho nito, magmumula siya sa 12 volts, pupunta siya sa 220. Yan ang trabaho niya Magmumula siya sa 12 volts, pupunta siya sa 220. 220, pupunta sa 12 volts. Yan ang inverter. Okay. Pangalawa, next, ang baliktad. Yan. LPD. Para connection. LPD. Ang trabaho nito, ang LPD, may kapatner to ito relay. Magkatabi yan. Kailangan dito yung magkukonect yan relay. Ang trabaho nitong dalawa, eto, isi-set mo yung time niya. Isi-set mo yung reads ng battery mo. Kung battery mo ay, di ba, 12.8, 12.7, 12.8, pagka 12.7, tapos bumaba siya ng, ni-reach mo siya ng, sinet mo siya ng 11.5 o 11.4 pababa. So, mag-i-stop yung mag-i-stop siya paggamit sa kuryente mo. I-stop niya kasi lower na yung yung karga ng battery. So mag-i-stop siya, magka-off siya para magkarga mo siya ng magkarga. So tapos nilimit mo naman siya ng 12.7 pataas. So magbubukas siya uli para magamit mo siya. Ganun ka, ito ang trabaho niya At relay ganun din. Magka-partner siya. So papakita ko na lang sa inyo sa next video ko yung paano ang connection nito. Next, ang circuit breaker. Yan. Circuit breaker. Yan Ang trabaho nito, dito natin i-connect yung mga dapat i-connect kagaya ng solar panel. I-connect mo na dito, papunta doon sa MPPT control. Kailangan bawat device may circuit breaker. Kailangan natin yan circuit breaker. Tapos kailangan natin ng wire. Kagaya ng wire mga number 12. Kailangan ng breaker nito siguro mga 4 kailangan natin. Kasi yun yung magiging device system natin para makakagawa tayo ng ng solar system sa bahay. And then ang battery, iba-ibang klaseng battery. Tinatawag na lithium battery, mahal yun. Lead acid battery,
depende sa presyo, at depende sa kung ilan yung H niyang AH niyang kailangan. May 100 AH, meron 200 AH, 500 AH, depende sa gagamitin mo. Guys, ang ano ko lang sa solar, papaliwanag ko lang, sa FPPT control, pag bibili kayo, alamin nyo kung ilan yung watts. Kung 250 ang watts nito, kagaya sa akin, 260 watts. So, kailangan ng panel nito, hindi siya lalampas sa 260 watts. Para hindi siya magka-problema. Hindi siya kung gusto nyo naman yung madami ng solar panel nyo, ibayin nyo yung upgrade nyo rin yung FPPT control nyo. Siguro gawin nyo na mas malaki, mga 1,000 watts. So, kakayanin niya. Para hindi siya masusulog. Para hindi siya magkakaproblema. Okay guys, ito yung mga FPPT control. Inverter, LPD, tas relay, and circuit breaker. Okay. Next video ko, panoorin nyo kung kung i-layout. Paano ko i-wiring. Panoorin nyo. See you next video.